Ang storyang ito ay pinamagatang Beautiful Scars by Zenzei. Episode 3. Simulan na natin ang kwento. Nang matauhan ako sa pag-emote ko, nag-decide ako na sulitin yung mga araw na natitira ko dito sa Pilipinas. Dahil konting araw na lang ay lilipad na ako pa Amsterdam. I decided to go to a bar na madalas kong puntahan. Gusto ko lang ng diversion ng mga panahon na yon. At baka swertehin meron akong makahook up that night. Mag-isa lang ako noon. Dinala ko yung kotse ko na convertible type. Naka-white t-shirt lang ako. Jeans at black leather jacket. Pumasok ako sa loob at umorder ng glass of brandy. Nakadalawang baso lang ako na magpasya na akong lumabas para magyosi at mag-isip-isip. Wala kasi akong matipuhan sa loob kaya ganun yung ginawa ko. Umupo lang ako sa hood ng aking sasakyan habang humihit-hit ng sigarilyo. 30 minuto siguro yung nakalipas na may mapansin akong grupo ng estudyante na papasok sa bar. Mukhang mga kaedaran ko lang sila. 2 lalaki at 2 babae. Yung isang lalaki, siya ang nakakuha ng atensyon ko. Alam kong hindi siya straight dahil medyo malambot siyang kumilos. Nagtama ang mga paningin namin. I smiled at him. Pero nagkunot siya ng noo. Saka umiiwas ang tingin. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Dahil honestly, hindi ako pumapatol sa mga halata. Pero iba ngayon. It was like I'm stunned by his aura. Gwapo siya. He got this boy next door image. Cute kumbaga. But mysterious at mukhang matalino. Mga ilang minuto din ako nagpahamog sa labas. Nang dalhin na lang ako ng mga paa ko. Pabalik sa loob ng bar. Iginala ko ang aking paningin. When I suddenly saw him at the bar area. Alone. Nilapitan ko siya. Nakipagkilala at nakipagkwentuhan. Nakita ko na lang yung sarili ko doon na nag-e-enjoy sa company niya. At nakikitawa sa mga kwento niya. His sarcasm and stubbornness makes him sexy. Ang gaan ng loob ko sa kanya. Parang yung ilang oras lang namin magkakilala ay taon na. Nag-inuman nga kami. At nang mapansin kong medyo tipsy na siya, ay sinabihan ko na lumabas na kami. Hindi naman siya tumanggi at sumama siya sa akin. Dinala ko siya sa car ko at sinabing magkape muna kami para bumaba yung amats namin. Matapos nun, hinatid ko siya sa apartment niya. At bago siya bumaba ay inalok ko siya ng isang deal na bago sa bokabularyo niya. Yung deal na fling for the week. Hesitant siya nung una dahil nga he's into serious relationship. Mark, if I kiss you now, at tumanggi ka, it means goodbye. Sabi ko sa kanya noon. Nilapit ko yung labi ko sa labi niya. Nung una, gulat ang reaction niya at di siya lumalaban. Hanggang sa tumulo na lang yung luha niya. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Sorry, bakit?
Bakit ka umiyak? It's nothing. This is the first time that someone kissed me in the lips. Tapos, yung humalik pa sa akin, isang taong alam kong iiwan din ako. Medyo nakonsensya ako noon. Pero, napangiti ako. I was his first. Pero, bakit ka pumayag, Mark? Knowing that, kakakilala mo pa lang sa akin. Para maiba? Saka siya tumawa. Lumapit ulit ako sa kanya para halikan. And this time, lumalaban siya. Hindi ko nga alam kung totoo ngang first time niya yun eh. Dahil, he's good at torrid kissing. Anong plan mo, Mark? Tanong ko. Long term or short term? Both. Anong plan mo? Honestly ako, plano kong magtapos ng pag-aaral. Maghanap ng trabaho, take the board, and then trabaho ulit, tapos masters. Yun. Maganda yan. Mag-asawa at magkapamilya. Tanong ko sa kanya. Alam mo kasi, Ralph, I don't believe in the concept of matrimony and building family. Hindi ko nga maayos yung takbo ng buhay ko. Mandadamay pa ako ng iba. Diba? Sagot niya. Do you have other plans? Yan muna siguro ngayon, Ralph. Good. Tara. Magbagyo tayo, Mark, bukas. Naku, may klase ako bukas eh. Makaplano naman to agad-agad. Sa Sabado, okay ka ba? I'll think about it. Ha? Pag-iisipan mo pa? Ilang araw na lang ako dito sa Pilipinas oh. And you agreed to be my partner in those remaining days. Really? I agreed, Ralph? May sinabi ba ako? The kiss. Isn't it enough? I took as an answer as yes. Tapos nagkibit balikat lang siya. Ano ba? Sige na kasi, pumayag ka na, Mark. Ay, fine, sige. Yes! Bagyo tayo ah. Tugon ko sa kanya. Saka ko siya niyakap. Umakyat nga kami sa Baguio. Pasyal-pasyal sa mga landmarks. At kunyari nagdi-date kami. Matapos ang Baguio ay nagpinatubo trekking naman kami. Sabi ko na nga ba't hindi ako mo-bore na kasama siya. Ang saya niya kasama. Yung tawa niyang contagious at yung mga idea niyang ang lawak. Sa totoo lang, parang nag-iba yung nararamdaman ko para sa kanya. Para bang ang sarap-sarap niyang mahalin at alagaan. Dahil sa ilang araw na kaming magkasama, naramdaman ko na kung gaano siya ka-caring at kung gaano siya katindi magmahal. At yun na nga, dumating na yung araw ng flight ko, papuntang Amsterdam. Narealize ko na nahulog na ako kay Mark ng tuluyan. Hinitid niya ako sa airport. At by the time na pumasok ako sa pre-departure lunch, ay doon na rin natapos yung namamagitan sa amin. Kumbaga, end of contract na din. Sinabi ko pa nga sa kanya kung
Gusto niya ng long distance relationship. Pero ang sabi niya, mag-stick na lang daw kami sa kontrata. Mahirap daw kasi ang LDR. Maraming pwedeng mangyari. Ang bigat ng pakiramdam ko. Lalo na I hate goodbyes. Gusto ko na nga i-cancel yung flight ko na yun eh. Para lang kay Mark noon. Pero naisip ko si Mommy. Yung mga unang linggo ko sa Amsterdam ay isang malaking adjustment period. Siya pa rin yung nasa isip ko. Hindi siya mawala sa isip ko. Gusto ko siyang i-contact ulit. Gusto ko siyang i-chat o tawagan. Pero baka masaktan ko lang siya. Ayoko naman kasi siyang paasahin. Nagpigil na lang ako ng nararamdaman ko. Dahil ayoko ulit siyang masaktan. Hinayaan ko na lang na i-torture ang sarili ko. Kasi miss ko na talaga siya. Gaya nga ng sabi ko, minsan, ang buhay ay isang malaking wrong timing. It's been 7 years now. Simula nang umalis ako ng Pilipinas para sa masters ko. It took me 7 years to realize many things. 7 years para masabi kong kaya ko na. 7 years para hindi na ako ma-under ni Mommy. When I got my masters, Mom also gave me my freedom. Kaya naman, naisipan ko muna magbakasyon noon sa Pilipinas. Paglapag ko ng eroplano, sa Pilipinas ay siya mismo ang unang pumasok sa isipan ko. Si Mark. Kamusta na kaya siya? Arkitekto na kaya siya? May boyfriend o asawa na kaya siya? Pamilya? Nasaan na kaya siya? Saan na ba siya ngayon nakatira? Sobrang daming tanong na pumapasok sa isip ko habang nag-aantay ako ng sundo. Ano ba naman eh? Kanina pa ako dito. Sino bang susundo sa akin? Sabi ko sa sarili ko. Dahil nga nasabihan ko naman yung kapatid ko na sunduin ako. Kaya naman, minarapat ko na lang tawagan siya. Hoy ate, asan ka na ba? Nasa airport na ako. Anong hoy? Hoy ka din no? Mag-taxi ka na lang o grab. Nasa Angeles ako. Hindi kita masusundo. Takte. O sige, didiretso na lang ako sa bahay. Okay, andun si Dad. Ay nako, fine. Mag-hotel na lang ako. O kung ayaw mo, pumunta ka na lang dito sa Pampanga. Never mind ate. Ang layo kaya niyan. Nag-taxi na lang ako pero hindi ko alam kung saan pupunta. Hi sir. Saan po tayo? Tanong nung driver. Ikot tayo sa May the 4th. Sumunod naman siya. Pero pansin ko na panay ang titig niya sa akin. Gamit ang rear view ng mirror niya. Di ko nalang pinansin. Naisipan kong tawagan yung EA ng mami ko. Si Riz. Hello, Riz? Oh, Ralph. Napatawag ka. Kamusta? I'm fine. Nasa Pilipinas ako. What? Bakit hindi ka nagsabi? Para naman sana nasundo kita.
What can I do for you, Ralph? Actually, Riz, kailangan ko nang matutuluyan pansamantala eh. Si Daddy kasi nasa bahay. Alam mo naman na I can't go in there pag nandun siya. I see, Ralph. I understand. Tamang-tama. May isang available unit pa ako. Let's meet later. Okay, Riz. Thank you so much. Matapos kong tawagan si Riz ay kinausap ko na yung driver. Kuya, sa may Forbes Town. Alam mo sir, kanina pa kita pinagmamasdan eh. Parang kilala kita. At yun nga, kilala nga kita. Sabi ng driver. Huminto yung sasakyan at tinanggal niya yung sombrero niya at humarap sa akin eh. Okay, sa dami-dami ba naman ng lalaki na kilala ni Ralph, no? Sino kaya yung taxi driver, no? Ralph, may tanong ako. Harot yarn? Harot yarn eh. Joke lang. Abangan nyo guys yung next episode at guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do so and click the like button kung nagustuhan nyo yung story natin. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga new upload natin. Sa mga gusto po mag-share ng stories nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po. Hanggang sa muli.